Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang mali information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga Saltek makabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi pag-aayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan makabayan, agal mga paninira, maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo ba rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check mo natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 65 na mga comments. Nandiyan rin po si Juan Acosta. Meron siyang 62 na mga comments. Robel Ferrer Official. Meron siyang 42 na mga comments. Nandiyan rin po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 37 na mga comments. And Mary Flor Espiritu. Meron siyang 36. Lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, laging nasi-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maricres Hernandez from North Carolina, USA. Samway Vlog from Riyadh, Saudi Arabia. Florifigo Mapak, Ninita Umali. Nandyan rin po si Tita May Dunes, Maria Marilyn Imbido Bautista, Lorely Bernardo from Toronto, Jocelyn Flores, Remy Nofiel. Nandyan rin po si Leonardo Manansala, Flora Gonzalez, Bergie Valdez. Nandiyan rin po si Tess Paraon, Joanna Navalta, Gina G, and Hatsovic Tordanes. At syempre, hindi natin kakalimutan, isyatan natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Kahapon, we are very excited na mapanood yung episode 2 ng podcast ni PBBM na kung saan 2 days ago mga kabayan, and I think that is Saturday afternoon yata, kasi meron pong inirelease na teaser video interview itong News 5 mga kabayan. At nakita natin doon si Cheryl Cosim ng News 5 ang nag-interview kay PBBM. Naalala ba natin mga kabayan, di ba nung time po na before inirelease yung podcast ni PBBM, yung episode 1, na kung saan nakita natin ang nag-interview sa kanya, ito pong si Katonying. Di ba sinabi ko na meron pong 4 to 5 yata na mga media personalities ang mag-i-interview dito kay PBBM para sa kanyang podcast makabayan. Kasi yan po ang programa ng taga-PCO. Yan po ay plano last month makabayan. So alam mo yan Sir Ivan, kasi ako po ay nandyan po sa circle ng mga vlogger makabayan. Kasi yung plano po ng PCO, malalaman rin po namin, 'di ba? 'Di ba sinabi ko yan na meron pong ilan po ng mga media personalities na pinagpipilian na mag-i-interview dito kay PBBM. Pero ang una po natin nakita, nag-interview kay PBBM, ito pong si Katonying makabayan.
So nung napanood na po ng mga DDS, ng mga detractors, na mga gonggong na lagi pong nainira po kay PBBM, nakita nila yung episode 1 mga kababayan, di ba ang dami pong umiyak? Ang daming umiyak, ang daming reklamo, ang daming umalma, sang katrabaho ng mga bus, sang katrabaho ng mga paninira ang natanggap ng ating gobyerno at kay PBBM. Kasi hindi na matanggap mga kababayan. At saka maganda talaga no yung sagot po ni PBBM doon kasi siya po ay napaka-honest, straightforward na presidente mga kababayan or leader natin sa ating bansa. Na yan po hindi kayang gawin ni Sara Duterte. At rin yan kayang gawin ng mga Duterte. So ngayon, 2 days ago, meron po in-release po na teaser. Ang nakita natin, ang nag-interview kay ang nag-interview po dito kay PBM, ito pong si Cheryl Cose mga kababayan. We are very excited kasi nga kahapon yung supposed to be pag-release ng interview ni PBM. Diba, ang una natin nakita mga kababayan, ang teaser, napakaganda naman kasi ang tanong ni Cheryl Cose dito sa ating presidenteng PBBM mga kababayan. Diba, maganda talaga ang kanyang tanong? Kasi ang tanong po ni Cheryl Cose mga kababayan, kasi alam mo natin, 3 years na lang ho ang natira ni PBBM para matapos ang kanyang termino mga kababayan or before matapos ang kanyang termino. So ang tanong doon ni Cheryl Cose, what is the one thing you absolutely want to be remembered? At para madidahan natin, ito ang trailer. For more details, let's watch this. Mr. President, 3 years na lamang po Yeah. ang nalalabi po sa inyong termino. What is the one thing you absolutely want to be remembered for? We made a change for the better. This has been my guide in all the positions I've taken. The worst thing that can happen is umupo ka doon sa position mo na nagsilbi ka, umalis ka, walang pinagbago. So I absolutely insist that in 2028, when I leave this office, there are significant and tangible changes for the better in the life of each Filipino. Ngayon, alam mo natin, hindi lang ho yan lahat ang sagot ni BBM. Marami pa hong iba makabayan. Kaya nga tayo po very excited at saka talaga pong inabangan natin yung kahapon makabayan na schedule na supposed to be pag-release ho ng interview ni BBM 3 o'clock in the afternoon at saka that is Monday. Kaya lang, ang release po ng taga News 5 makabayan is only part of the interview. 5 minutes makabayan. At saka yung part na yon, ito po yung tungkol po sa pagtanggal niya sa ibang mga kabinete na hindi po nag-perform makabayan o hindi po natrabaho pero hindi sila epektibo. Patamad-tamad makabayan. Yung pong part na yon ang ginpost ng News 5. Hindi po buong interview ni PBBM. Di ba unlike doon sa time po ni Katonying makabayan na kung saan si Katonying yung Presidential Communications Office nag-release sila ng trailer na only trailer, one time na po na trailer makabayan. And after that, in-release nila after 1 day yata yon, after 1 day or 2 days ba yon, ang buong interview ni PBBM. Pero dito sa News 5, only part or portion lang po ng interview ni PBBM. Pero ipapakita ko sa inyo makabayan kasi maganda ang sagot dito ni PBBM at ito po ay hindi nagustuhan ng mga DDS. Di ba nakita ho natin na marami pong umataking, marami hong nagreklamo at saka pati nga yung si Glenchong makabayan, tinira niya si FL Lisa Aranita Marcos dahil dito sa sagot ni PBBM. For more details, let's watch this. Una pong tinawag itong bold reset. Ano po? Pero marami yung nabitin. Now you've clarified that and you said na continuing performance review. Ano po ang objective nito, Mr. President? Ayoko talaga yung business as usual. Kasi ang dami natin problema. Naging problema yan kasi business as usual tayo ng katagal-tagal. Ilang dekada tayong business as usual. Anong nangyari sa atin? Ngayon, mula ngayon, talagang we will be very, very, very conscientious of hitting our targets on time. And that's the important thing. And that applies not only to the very big legacy projects, yung malalaking transportation project, yung malalaking agricultural project, yung malalaking project. Hindi lang yun. Kung hindi, yung mga maliliit na bagay na dapat pagka naglalakad ka, may nakita kang ba't walang basurahan dito? Dapat lagyan ng basurahan. Bakit yung hagdan hindi maayos, madulas, baka may masaktan? Bakit yung escalator natin hindi gumagana?
Paano aakitin ng mga matatanda yan? Ayusin mo yung mga bagay na gano'n. Bakit nag-aantay sila ng gano'ng katagal? Kagaya ito sa San Juanico. Nakita namin, nag-aantay sila 3 araw doon sa bago makatawid. So those are the things that we still have to pay attention to. And that's every day. Every day yun. Hindi mo pwede sabihin, naayos ko na, tapos iiwanan mo. Kailangan balik-balikan mo. That's why you're on probation. Yes. Because it's an ongoing assessment. You said that the entire government is on probation. Yes. So warning yan. Parang pagbibigay warning na hindi ka pwedeng, sabi nyo nga, business as usual. In the military, kapag sinasabi, ito yung gagawin mo. Pag hindi mo, ano nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan, out. You're relieved. Next. And that's what we should do. We have to be very, very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan ng pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo, para sa tao. Puntahan ko po yung umikot kayo ng Siquijor, sumakay kayo ng MRT, alam nyo, punta pa kayo ng palengke, yung huli kong napanood din, alam nyo, aware kayo. Kita nyo yung haba ng pila sa mga government hospitals, yung mga outpatient natin. And, kumbaga, nakita nyo yung realidad na pinagdadaan ng ating mga kababayan. Ito po ba ay part of your governance talaga, na talagang, teka, bababa ako, tignan ko nga, talagang gusto ko, mas madaling mapatakbo ang bansa kung talagang nandoon ako, lalapit ako, bababa ako sa mga tao para maramdaman kung ano yung nararamdaman nila. And maybe it's easier to think of something or to think of the solution kung paano mapapagaan ang buhay po ng bawat mamamayan. At any level of government, it's very different to receive, makatanggap ka ng report na sasabihin, natapos namin yung project, ganito yung ginastos namin, may picture na maganda. Pero pag pinuntahan mo, iba. Iba talaga. Totoo pala yung report, maganda yung report. Alam mo na, yung taong yun, hindi nagsisinungaling sa'yo. The other side is, binuhala ako nitong mga lokon to. Alam mo na, eto mga to, hindi reliable yan. Maghanap tayo ng iba. So it's still important to go and see things for yourself. Because it's, of course you read all the reports, no? But that's not the iba-ibang accuracy rating ko minsan. May nangyari na po bang ganoon? Dami na. Ganda ng report. Okay, sige nga. Tingnan natin. Marami. What do you do about it? Like, You look, if it's important. dun sa official na in charge na, bakit ganitong report nyo pero iba yung realidad? Kapupuntahan mo nga. Sabi, kung hindi ka nakakasiguro, halimbawa, may report, napakaganda ng lahat. Pero may kaibigan ka na tiga doon. Sabi, boss, hindi totoo yan. Hindi nila natapos. Talaga? Oo. Kapuntahan natin. Yun. Pag-explainin mo yung tao. Siyempre, kung ano yung mga paliwanag na, hindi mo pala kaya, sige, paltang kita. Hanap tayo ng mas magaling. Speaking of palitan, hindi naririnig, hindi na ilalabas, pero siguro sa mas mababang mga posisyon, marami na po ba kayong napalitan doon sa loob ng 3 taon? Marami na. Marami na. Hindi na lang namin ina-announce kasi, just get, ako, trabaho to, just, if you're not helping, get out of the way. Okay? Kung di mo kami tutulungan, basta malis ka na lang dito. Gawin mo yung gusto mong gawin, pero pabayaan mo kami magtrabaho. That's my attitude all the time. So, whatever get out of the way means you're fired or may floating ka o ililipat ka sa ibang part of the government. Whatever it is, basta just get out of the way so that I can do my job. Okay, so makahabayan ko. May tanong si Sir Ivan, ano ba napansin natin dito sa interview ni BBM dito kay Cheryl Cosim? Kahit hindi pa ho natin nakita ng buo ang kanyang interview, makahabayan.
Please comment sa baba, babasahin nyo mamaya ni Sir Ivan. Ano bang napansin natin dito kay PBBM sa interview niya kay Cheryl Cosim? Ang napansin ko makahabayan ko, mas lalong tumapang si PBBM. Mas lalong naging stricto si PBBM. 'Di ba? At yan po kailangan talaga natin para marami po mga kabinete ni PBBM, mga nagtrabaho dyan sa gobyerno natin na matakot dito kay PBBM. Lalo na yung mga mga kurungkunto na mga tao makabayan, yung mga netizen na mga DDS, 'di ba? Walang ibang ginagawa kundi titirahin lang po at saka gustong gibain ang gobyerno ni PBBM. Yan ang maganda kasi nga nagiging stricto na dito at saka talagang straightforward, very straightforward at saka tumatapang na ang ating presidente makabayan. Speaking of tumatapang, ito example. 'Di ba meron pong mandatong ibinigay sa PBBM doon kay General Torre makabayan na dapat makapag-responde na yung mga kapulisan natin in 3 to 5 minutes kapag meron pong nangangailangan makabayan o meron pong mga insidente. So tinanggal ho ni General Torre or PNP Chief General Torre yung mga pulis na hindi po nagawa yung kanilang mandato makabayan. For more details, let's watch this. Kasi kung sa test nga hindi mo magawa, di sila lalo na sa actual weekly assignments. Because I cannot wait for them. Okay? Time is of the essence. Gusto natin na immediately makomply ang direktiba ng ating presidente. Ang sabi ni President BBM, 5 minutes gusto niya ang pulis ay nandyan agad. Eh, hindi pwedeng paghintayin ang direktiba na yun. At hindi pwedeng paghintayin ang mga Pilipino. O, di ba? Tinanggal ho kaagad ni General Torre makabayan. Kasi baka akala ho na ibang makapulisan natin, nagjo-joke lang si PBBM. Baka akala kasi na mga tamad na mga kapulisan natin, nagjo-joke lang si PNP Chief General Torre. Ibahin nyo yan. Sa General Torre ho yan. Di ba? Tinanggal kaagad sa pwesto makabayan. At yan po ang maganda. At sa napansin po natin sa mga netizens, kasi meron po mga insidente makabayan, napansin nila ho, yung mga kababayan natin po ng mga PNP, mga pulis, na nagawa nila ang kanilang duty makabayan. Nakapag-responde kaagad ho ng 3 to 5 minutes doon po sa mga napangyarihan or mga napinangyarihan makabayan. 'Di ba? Sa tabang Tagalog si Ivan. 'Di ba? So yung maganda. Meron pong improvement. Huwag patamad-tamad kasi nga madadamay yung mga ibang makapulisan natin na trabaho ho ng tama. Okay, so babalikan ho natin. Yung teaser ni Cheryl Cosim doon kay PBBM, sa kanyang interview kay PBBM makabayan, na sabi niya, what is the one thing you absolutely want to be remembered? So makabayan ko, 3 years na lang ho bago matapos ang termino ni PBBM. Ano bang nasa isip nyo na pagkatapos ng termino ni PBBM, ano ang ating maalala sa kanya makabayan? Isa lang po, please comment sa baba, babasahin yan mamaya si Ivan. Alam mo natin, marami siya mga proyekto, marami siya mga programa, mga polisiya, at saka ginagawa ho ni PBBM na magaganda talaga. Marami ho yun, many to mentions. Please comment lang ho kahit isa dyan sa baba sa comment section at yan po ibabasahin mamaya ni si Ivan. Ipakita ho natin sa mga DDS na marami hong nagawa ang Marcos admin. Pero sila, kawawa sila kasi wala silang alam makabayan. Di ba? Tanga talaga eh. Bakit sila tanga si Ivan? Kasi lagi po sila nanonood doon nakabase sa kanilang pinapanood ng mga DDS, fake news, peddlers na mga vlogger na lagi silang binubulag makabayan. Isa rin po sa magandang nagawa ni BBM at saka probably isa rin po ito sa makikita natin at saka maalala natin si BBM pagkatapos ang kanyang termino makabayan. Ito pong Pamilya Pass 1+3. For more details, let's watch this. Yo, what's up? Another day, another good news po ang aking ibabalita sa inyo. Araw ng linggo at nandito tayo ngayon sa MRT Pasay Top Rotonda. Dahil meron ngang promo ang ating Pangulo, yung 1+3. So samahan nyo ako, tara guys! So yun, nandito na nga tayo sa MRT, no? Kung saan merong promo ang 1+3. Tuwing araw po ng linggo ay may tinatawag na Pamilya 1+3 promo. Ito po yung 4 kayong miyembro ng pamilya na sasakay ng MRT, isa lang po yung inyong babayaran. Ayun na nga guys, no? At magtatanong tayo ng mga kababayan natin na nag-avail nitong Pamilya 1+3 promo. Magandang umaga po, ma'am. Nag-avail po ba kayo ng Pamilya 1+3 promo? Apo. So, kamusta naman po? Saan po ba ang punta ninyo? Sa Kamuning po. Kamuning. So, dito po sa promo na tinatawag, isa lang po yung binayaran ninyo.
At libre na yung tatlo. Opo. So, dito po ba malaking tulong po para sa atin? Opo, malaking tulong po yun kasi magkano rin yung isa kung magbabayad kami. Oo nga, no? At saka kapag mamamasyal po kayo tuwing linggo, Oh, mas makakalibre, mas makakatipid. less gastos. Opo, less gastos. Etong programa po na ito ay hatid sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, ano po masasabi niyo sa ating Pangulo? Maraming salamat. Sana tuloy-tuloy din yung ganitong binibigay niyang libre para sa atin. Okay po, salamat po. Salamat, sir. Magandang umaga po, nanay, no? Nay, nag-avail po ba kayo ng Pamilya 1+3 promo? Opo, bali 5 po kayo. So, ilan po yung binayaran ninyo? Dalawa lang po. Dalawa lang po yung binayaran. Malaking tulong po ba to sa atin? Opo talaga. Opo. Etong Pamilya 1+3 promo po ay hatid sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos. Salamat, No? sir. So, ano pong mensahe natin sa Pangulo? Sana po, pagpatuloy niya yung pagtulong na sa mga mahihirap. Tsaka sana manalo rin siya sa susunod na eleksyon. Kasi binuto rin namin siya eh. Yun po, no? Talagang suporte tayo kay Pangulong Bongbong Opo. Marcos. Opo. Nay, ingat po kayo, ha? Sige. At maligayang paglalakbay. Sige, thank you po. Sige po. So para sa kalaman ng ating mga kababayan, every Sunday po i-avail nyo na itong Pamilya 1+3 promo. Lalong-lalo na doon sa mga mahilig mamasyal, no? At isa lang po yung babayaran nyo at 3 po yung libre. Programang hatid sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Okay, so speaking of Sunday mga kabayan, saka pala, Happy Father's Day nga pala no sa mga tatay. Mga tatay dyan ng mga viewers sa Sir Ivan, included me. Hey, Happy Father's Day. At saka mga kababayan ko, before na mag-proceed po sa ating talakayan, iserbar natin. Nandyan po sila si Sir Jaime Garcia, Direk Erwina Argilies at Direk William Mayo. Nandyan rin po si Lawal Hati Dibel, Alex Rosario Dimbrique, Glory Mine, Daldet Pasamonte, Flaviana Abila, Haitsu Aurora David, Estrella Ramos, German Fildad, Victor Kalimbo, nandyan rin po si Merly Pastora Nishimura, Marcelo Tambalke, Ming Ming, Holester Batak, nandyan rin po si Jairam, and Haitsu Park, Ruby. Okay, mga kababayan ko, pag-usapan natin yung EI. Si Mr. EI Bato de la Rosa. Diba EI si Bato makabayan? Gonggong talaga eh. Kasi siya po naniniwala doon sa post ng Ay Grabe Facebook page makabayan, yung EI, yung estudyante. Pag-akala kasi ni Bato makabayan, totoo yun. Gonggong talaga eh. Andali talaga no maniwala ni Bato kapag pababor sa kanila makabayan. Diba? So ang post ho ng Ay Grabe, yun po yung nirepost ni Bato de la Rosa and also ni Baste Duterte makabayan, mayor ho ng Davao. Diba yung dalawa na yan, gonggong talaga eh. Tapos sabi pa ni Bato makabayan, sabi niya, mabuti pa ang mga bata na kakaintindi sa mga pangyayari daw. Makinig kayo mga yellow at mga komunista. Tas posin po ni Baste Duterte, sabi niya, and the liberals say they have Gen Z support. Come on, 'di ba? Sabi niya. Kasi nga doon po sa EI makabayan, nakita natin doon estudyante, mga Gen Z. Tas naintindihan daw ng mga estudyante makabayan ang nangyayari ngayon. Kasi doon sa EI na ipinakita ni Bato or ni-repost ni Bato at saka ni Baste, ayaw nila ng impeachment trial kay Sara Duterte. So ipakita ko muna sa inyo makabayan para maintindihan natin. For more details, let's watch this. Excuse me, pwede ba kitang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, iba nga billions pa. But why single out the VP? They want justice, but their justice is selective. If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all at isama na nila mga sarili nila. Okay, so yan po ang iya makabayan. Hindi napansin ni Bato, no? Gonggong talaga eh, na klaro-klaro ho EI yun. Napansin ba natin yung logo makabayan ng estudyante? Tingnan ho ang logo ng estudyante doon sa kanilang uniform. Hindi kilala makabayan. Pati po yung mga taong dumadaan ho sa likuran, klarong-klaro ho na EI. Pati po yung quality ng video makabayan. 'Di ba? Klaro ho yung mga EI. Ngayon, ating babasagin itong si Bato de la Rosa kasi sabi niya, buti pa daw yung mga estudyante, mabuti pa daw ang mga bata na kakaintindi sa mga pangyayari ng makabayan. Makinig kayo, mga yellow at mga komunista. Balik rin natin. Mabuti pa, Bato de la Rosa makinig, mabuti pa ang mga bata na kakaintindi
na AI ang video na yon at kayong dalawa ni Basti Duterte mga bobo at tanga dahil napaniwala kayo na mga kalyado ninyo. Sakto ba yun? Diba? Alam ho ng mga bata na sila ay tanga at bobo mga kabayan. So dahil po kinuyog ng mga netizen itong si Bato at ito pong si Basti mga kabayan kasi hindi na alam na AI pala yun. Sumagot pa. Ipinilit pa talaga ni Bato mga kabayan. Tas sabi niya, I don't care if this post is AI generated or Manubo generated because I am not after the messenger. I am after the message, so please don't shoot the messenger without reading the message that he delivers. O ipinilit pa mga kababayan, alam ho ng mga kababayan natin, naintindihan naman nila yung mensahe. Naintindihan na po nila or namin yung mensahe ng AI-generated na estudyante na sila ay pabor sa inyo. Pabor sila kay Sara Duterte na hindi ituloy yung impeachment. 'Di ba? Ngayon mga kababayan ko, nang dahil po nakita yan ng Facebook, nakita ng Meta na yan po ay hindi po totoo at saka hindi dapat talaga nanggagaling yan sa isang government official. Syempre government official ho itong si Bato at saka itong si Basti mga kababayan, sila ngayon ay tinabla ng Meta. Ano nangyari si Ivan? Tinakpan ho ang AI na nirepost ni Bato de la Rosa. False information mga kabayan. O, di ba? Napahiya sila na fact check, false information. Kasi hindi naman talaga yun totoo. At hindi yun totoo na yun po ang hinanaing na mga estudyante mga kabayan. Babalik ta rin natin. Ipakita natin sa kanila the same ho na karakter na ginamit po ng DDS yung unang IA mga kabayan, ngayon, ririsbakan natin. For more details, let's watch this. Hi guys! Huwag kayo tumulad kay Bato at Baste ha. Maging mapanuri at mapanatsyag. Sabi ng DDS, kahit AI generated, tama pa rin daw ang sinasabi ko. Siguro kasi DDS din ang gumawa ng AI na yon, kaya syempre, tama sa paningin nyo. Gaano man karami ang AI content na gawin ng mga DDS, hindi pa rin makakalaya ang kanilang tatay. Oh, di ba tama 'yon? Di ba Baste at saka Bato de la Rosa? Kahit ilang mga AI generated videos ang ipapakalat niyo, hindi pa rin ho makakalaya yung si Digong. Totoo 'yon. Kasi nga 3 years ho ang hearing ni Digong doon sa ICC at hindi siya papayagan na mga biktima ng mga ginawang krimen ni Digong na yung biktima po ng tokhang makabayan, hindi nila papayagan na igagrant ng ICC yung request ni Digong o request po ng abogado ni Digong ni Kaufman na sila ay bibigyan or i-grant sila ng interim release kasi merong country, meron pong lugar na handang kumukop dito kay Digong makabayan at hindi raw magpapatuloy na gumawa ng krimen itong si Digong. O di ba may pag-amin kabayan? Totoo ang sinabi ng AI-generated na estudyante. Bato de la Rosa at itong kay Basti makinig. Ito ang totoong hinanaing ng mga estudyante. Kung ano ang kanilang masasabi tungkol sa impeachment trial kay Sara Duterte. Madam, okay lang po ba? Stormahin kita? Okay lang po. Madam, kasi tama ba na ilibing na daw ng Senado ang impeachment ni Vice President Sara Duterte at hindi na tignan itong mga malalakas na ebidensya na handa namang ipakita ng Kamara? Sa tingin ko po kasi as a Gen Z po, kailangan po talaga yun iungkat po lahat. Kung ano po yung mga nagawa ng kasalanan, ano pa po yung mga, hindi po ako pumapayag na ilibing yung impeachment na gagawin nila kay Sara Duterte. Yun lang po. Ayan, gusto niyo pong makita yung mga ebidensya? Yes po. Sino po yung inaabangan yung magtatanong kay Sara at yung gigisa kay Sara? Si Laila De Lima and Shell Jokno po. Sige po, kami rin. Inaabangan din po namin. Salamat po, madam. Thank you po. Tingin niyo po ba merong pinoproteksyonan yung mga ilang senador pagdating dito sa impeachment ni Sara Duterte? In my own perspective, I think yes. Unang-una sa lahat, bakit yung 5 senador hindi umagri doon sa pag-dismiss, no? Or pagsasauli ng reading of article of impeachment doon sa Kamara? Bakit nakaya ni Senator Coco, ni Senator Risa, ni Senator Nancy, ni Senator Win, at ni Senator Grace po na umagri na simulan na yung paglilitis kay Sara Duterte? So itong mga senador na hindi umagri,
It's either meron silang pinoproteksyonan o meron silang balak na makipagkaisa dito sa bise sa susunod na mga taon, lalo na't papalapit na ang 2028 elections. In my own perspective. Maganda po yung ano nyo, no, impart nyo na information sa amin. Sir, sa tingin niyo po ba natatakot itong mga senador na to, itong mga sinasabi nyo sa mga hawak na ebidensya ng prosecution at maisawalat po to sa publiko? Hindi sila takot sa ebidensya, takot sila kay Sara mismo, takot sila sa pamilyang Duterte, takot sila na baka sila ang ma-victim ng mga Duterte, mabaliktad, baka sila yung balikan in the near future since malakas ang hawak nila sa Davao, sa Mindanao. Thank you very much, sir. Napakaganda ng in-impart mo, no? Talagang magigising yung mga kababayan natin. Sino po ba inaabangan nyo dito sa impeachment? Si Senator Miriam Santiago. Joke lang. Inaabangan ko sa impeachment kung matuloy man, no? I think hindi na siya matutuloy sa 19th Congress. Sa 20th Congress na ito may tutuloy. Kung matuloy man, inaabangan ko kung paano ba sasagutin ng vice with her own facts, kung anong paniniwala niya, no? Dahil hindi lang naman ang mga kakamping, ang mga loyalista ang talo dito, no? Talo din dito ang mga Duterte dahil hindi nila mabibigyan ng chance yung sarili nila, especially VP Sara, to give her stance, no? Or to give real reason bakit nga ba ganun ang pangyayari sa DepEd, bakit ganun ang nangyari sa paggastos sa bilyon-bilyon na pera ng taong bayan. Sila rin ang matatalo, no? And this is a trial, no? Trial, hindi naman kung madismiss ang case, panalo ang taong bayan kung totoo man yung mga nilalabas na ebidensya, at kung hindi, panalo pa rin ang taong bayan dahil nalaman nila ang katotohanan sa likod ng mga anomalyang. Ayun, ganda ng sinabi ni sir, buboto ko to next election. Thank you, sir. Thank you po. And, ano ba, Polsai? Hindi ko po alam eh. Basta gusto ko lang pong maging mabuting mamamayan ng Pilipinas. At huwag tumulad sa mga korap na opisyal. O, di ba magaling sumagot yung mga estudyante makabayan? Magaling talaga eh. At tara pong naintindihan la yung mga nangyayari. Naintindihan kaya yun ng mga didis makabayan? I think not. Kasi mga bobo tanga yun eh. At tara pong sila po ay nabalot na balot na talaga makabayan ng purong kasinungalingan. Kasi doon sila papanig lagi sa kasinungalingan. At saka sa fake news makabayan. Doon sila gusto. Bakit? Kasi gusto lang gawing totoo yung fake news makabayan. Di ba magaling talaga sumagot yung mga Gen Z? At saka napansin ko rin mostly sa mga Gen Z makabayan, mga pinklawan, mga kakampings. Correct mo wrong. Mostly makabayan. At saka dito ang maganda kasi yan po'y kaabang-abang. Kahit hindi man mangyayari yung impeachment dito sa 19th Congress, hindi nangyari dito na po sa 20th Congress makabayan. Kasi nga meron po mga madadagdag na mga senator judges dyan na mga pro-impeachment. Nakikita na ho natin yan, lalo na sa Kamara Makabayan, di ba? Halos mga mababatas natin dyan sa Kamara, mga pro-impeachment. Okay? So, makaabayan ko. Ipagpatuloy natin po yung usapin ko sa EI kasi nga ito po yung natanong ng mga reporter dito po sa press con ni Yuse Claire. And after that, pupunta tayo doon kay Sara Duterte kasi sagutin natin po si Sara ang kanyang kasinungalingan makabayan. For more details, let's watch this. AI-generated videos are circulating online, tackling on big issues such as the impeachment case of Vice President Sara Duterte. And this particular video po was shared by Senator Bato de la Rosa and reportedly by Davao City Mayor Baste Duterte. What is Malacanang's reaction to this po, considering that this technology can border on deepfake videos which can mimic even President Marcos, and what are the steps po that the PCO will take regarding this issue po? Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. At mabuti po at ito ay na-correct at napansin po ng ating mga kababayan. Ang sabi nga po natin, kahit po ang PCO, ang pamahalaan ay gumagawa ng paraan para mapahinto ang fake news, pero mas kakayanin po natin ito kapag po tayo tulong-tulong. Katulad po ng sinabi po ninyo, kayo na po mismo at iba natin mga kababayan ang nagsabi na ito ay AI generated at hindi totoo.
So maraming salamat sa inyong pagtulong sa pamahalaan para ma-detect natin ang mga fake news na minsan ay mga taga-gobyerno pa ang gumagawa. Ma'am, more on that point, kung sakali hong may nag-share nga ng mga opisyal ng gobyerno, whether purposely or inadvertently, is it incumbent upon them to apologize or to take it back once they realize that it was actually AI generated and fake? Unang-una po, hindi naman kinakailangan mag-apologize kung ginamit lang naman ng kanila ang kanilang mga talino para alamin kung ang kanilang isi-share ay mali, disinformation, or just AI-generated videos. Hindi kinakailangan mag-apologize kung una pa lang tama na ang inyong ginawa. But ngayon, na naipakalat na, paano na po yung ibang naniwala sa kanila? Considering na binoto sila ng taong bayan. So ngayon, na ginawa po nila, at wala tayong magagawa doon, dapat lamang po nilang i-acknowledge na ang ipinasa nila na video ay hindi totoo at hindi tunay. Do you find it irresponsible on the part of those who share the AI-generate video? Irresponsible bang hakbang yung ginawa nila? Lalo may mga government official na nasasangkot. Opo, responsibilidad nila to. Dahil ang bawat salita na binibitawan nila sa taong bayan, leader sila, yaan ay totoo sa pandinig at pananaw ng bawat isa. So dapat maging responsable sa anumang sinishare nila na impormasyon sa ating mga kababayan. Ma'am, question lang. May penalties for doing this? Distributing, sharing, or giving out false or maybe misleading or AI-generated information? Any penalties? Is the government looking at penalizing them, punishing them, doing anything to them? Depende po sa sitwasyon. Kung sila man ay nag-comment dito, mayroong kaakibat itong penalty. Depende po sa kanilang partisipasyon. Hindi lang naman ito shinare, kundi nagbigay pa ng opinion. So tignan na lang po natin. Alamin natin ang kabuuan. Is libel or slander an option for these kind of actions, ma'am? Can be. Pero sabi nga po natin, alamin po natin ang punot dulo nito. Mahirap pong magsalita agad na may liability ang isang tao. Ang sinasabi lamang po natin, dapat silang maging responsable sa bawat kilos nila. Yusek, manghingi lang po kami ng reaksyon doon sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte over the weekend. Una, nagbigay siya ng pahayag tungkol doon sa mga senator judges who are allegedly biased. Ang tingin niya, dapat binibigyan daw ito ng benefit of the doubt. And kung meron man, yung mga biased against her, yun daw yung dapat na mag-inhibit. Your thoughts on this? Makikita naman ng taong bayan kung sino ba talaga ang bias at hindi. At makikita rin ng taong bayan kung sino sa mga senador ang nagtatrabaho lamang ayon sa batas at ayon sa rule of law. Kung ganyan po ang kanyang opinion, wala po tayong masasabi dahil yan po ay nasa kanyang saloobin. Pero with all these issues, Yusek, about being biased, yung mga senator judges, you think na pipreserve pa rin ba yung integridad, especially nung impeachment process? Mahirap magbigay ng konklusyon. Muli, nasa senador na po yan, na siyang umaakto bilang judges sa impeachment court at hayaan na lang po natin ang kanilang pagkilos, pag-evaluate ng pangyayari sa kanila mismo impeachment court at tao naman po makakakita kung sila po ay nagtatrabaho na maayos. Panghuli na lamang po, the Vice President has reiterated her initial statement na meron po kayong koneksyon ni Representative Franz Castro, although you have already cleared that. Once again, pwede po bang paki-explain ulit yon? Because she also reiterated yung garbage in, garbage out na statement niya. Yun na nga po, nakakalungkot dahil mismo ang Vice President, ang Vice Presidente, ay nagiging paulit-ulit na source ng fake news. Anli. Alam na natin, katulad na sinabi ni Ms. Maricel, maliwanag na po ang ating sinabi patungkol dyan. At kayo po mismo, mga taga-media, ay naintindihan na po ito
So nakakalungkot na ang Vice Presidente ay hindi po naiintindihan ang ating sinasabi. So nagiging source of fake news na po or disinformation ang ating Vice Presidente at hindi ito maganda para sa kanya bilang pangalawang nakakataas na leader ng bansa. Marami na rin po siya nabanggit patungkol sa fake news, patungkol sa Pangulo, patungkol sa sa First Lady, patungkol na rin sa bigas na sinabi niyang maaaring pagkain lang sa baboy. So, sana wag manatili ang pagiging source niya ng fake news bilang Vice Presidente. Butata. Palaging butata itong si Sara dito kay Yusek Claire Macabay, no? Magaling to si Yusek Claire, Talagang bagay na bagay sa kanya itong kanyang posisyon bilang spokesperson ng ating Pangulo Macabay. Di ba? Magaling talaga Butata lagi. Ito mga DDS fake news peddlers. Itong si Sara, source na report to ng fake news Macabay. Ang dami hong fake news sa kanyang interview kahapon. Okay, so ipaparinig ko muna sa inyo. And after that, sasagutin natin itong si Sara Macabayan. For more details, let's watch this. Sa akin, ang bagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Sobrang napahiya na siya doon nung nilabas yon ng AI at nakita ng buong mundo yung kahihiyan na ginawa niya. Just speaking of AI, meron pong video ngayon na shinare daw si Senator Bato and si Vice Mayor Baste claiming na it's an artificial intelligence generated AI in support of you. Your comment po doon sa nangyaring pag-share daw po di umano nung AI generated video. Wala namang problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kumbaga, if I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko Napansin niyo ba Macabay sa dulo ng kanyang pag-explain? Medyo natagalan siya doon sa 'di ba? Parang nag-post siya ng matagal. Actually, tinayman ko 'yan Kanina po kahapon po sa kanyang interview, mga 5 seconds siya doon, 1 2 3 4 5 to 6 seconds siya na parang nag-post siya Macabayan. After niya sinagot ko doon sa AI na sabi niya, okay lang daw ang magpakalat ng AI na pabor sa kanya as long hindi daw ito negosyo Macabayan. As long daw hindi ito negosyo, unang-una, tatanungin natin yung Facebook page na ay grabe. Hindi ba yun monetized na channel Macabay? Hindi daw negosyo Okay lang daw na magpapakalat sila ng AI video na pabor sa kanya Macabay. Una, hindi pwedeng magpakalat ng false information /EI yung mga government employees Macabay or ang mga government official. Bawal na bawal yan. At pwede ka dyan makakasuhan ng libel or slander Macabay. Pwede yan. Kasi doon po sa inilagay po or nirepost po ni Basti at saka ni Bato de la Rosa Macabay. Di ba meron sa inilabas doon na opinion? At saka meron silang inilagay po doon na caption Macabay. So pwede. Kaya yan po titingnan ni Yusek Claire Macabay. Pwedeng makakasuhan ng libel or slander Macabay. Nako, yari naman to si Bato. Or baka yari itong si Baste Duterte. Makakasuhan siguro to ng libel Macabay. Diba gunggong talaga itong si Sara Macabay hindi nag-isip. Kaya nga napansin natin sa dulo ng kanyang interview or kanyang pagsagot, medyo na-post siya doon ng mga 6 to 7 seconds Macabay. Kasi iniisip niya, tama ba yung sinagot ko? Gonggong talaga At doon po sa una niyang sinabi, malaking problema daw ang ating ekonomiya sa ating bansa Macabay. Malaking problema daw ang ekonomiya sa ating bansa. Hindi ba siya nanonood sa programa ng ating gobyerno Macabay? Or hindi ba siya nag-study tungkol dito sa ekonomiya ng ating bansa kung ano na yung estado Macabay? Hindi ba niya alam, merong inirelease kahapon na report. According dito, June 2025 Economic Update. Ang Pilipinas, 5.6% tumaas Macabay. Ang GDP growth in 2024, mas lalong tumaas Macabay. Ang Pilipinas is the second
fastest growing economy in Southeast Asia, Sara Duterte. Hindi mo ba alam yan? Dahil ho yan sa pagsisikap at pagtatrabaho ng ating Pangulong si PBBM. Kasama niya ang buong gabinete niya. Nagtatrabaho kasi, pero ikaw, hindi ka nagtatrabaho, puro lang pamolitika, puro lang pangangapan niya at paninira ang alam mo. Kaya wala kang alam sa totoong estado ngayon ng ating ekonomiya sa ating bansa. Kasi siya ay tanga at bobo na rin makabayan. Di ba nakatawa talaga siya dito no yung highest elected attorney, opisyal makabayan. Parang hindi attorney talaga Attorney ba itong si Sara makabayan? Walang alam talaga Alam nito, puro lang paninira, di ba? So makabayan ko, ipapakita ko muna sa inyo itong programa or ito pong balita tungkol kay PBBM para alam ho natin ang kanyang lakad. For more details, let's watch this. Well, andito kami ni Seksani, pero para tignan ang mga pangyayari dito sa first day of school natin. Kaya dito, at least dito sa napuntahan natin ay maganda naman. At nakausap natin, nakaka-zoom ko lang ng mga iba't ibang eskwelahan all around the country. So mukha namang so far maayos, and I was explaining to our teachers na para sa kanila, para mabawasan yung load ng kanilang trabaho, mabawasan yung administrative duties, ay magkukuha tayo ng 20,000 bagong guro. Sa ngayon, sa 20,000 na yun, 16,000 na ang na-hire ng DepEd na bagong guro. Para tapos kumuha naman tayo para nga may katumbas na hiring doon sa administrative duties, 10,000 naman na administrative. Hindi ito nagtuturo, kundi pinapatakbo ang eskwelahan. Para yung teacher talagang nagtuturo, yung administrative ay silang namamahala sa mga paperwork, sa mga accounting, sa mga documentation, lahat-lahat. Kaya at nabanggit ko sa ating mga guro na lahat ng departamento ng pamahalaan ay nakakonverge dito, sama-sama nagtutulungan. At ano yung mga duties nila? Siyempre, yung DepEd, ay alam na maliwanag kung anong kailangan ng gawin ng DepEd. Pero sinabihan ko, DICT, sinabi ko, palawakin ninyo ang internet coverage. Sa ngayon, ang mga eskwelahang may internet lamang ay mga 60%, napakababa. Ang problema talaga, kuryente. Kaya aayusin natin yan, dahan-dahan makikita natin magiging 100% yan. Lahat, lalo-lalo, inuuna namin yung mga tinatawag na gida, yung mga underserved na mga lugar na malalayo. Yun ang inuuna namin. Mabuti na lang may teknolohiya na para makabuo tayo ng magandang sistema nationally. Ang DTI at saka DOTR, ay instruksyonan ko, gawin ninyo lahat ng paraan para mabawasan ang gastos ng magulang at saka ng estudyante. Ang DOH, sinabi ko, kailangan may health facilities lagi in case na magkasakit yung mga bata o ma-injure, meron lagi tayong nakaabang para sila ay gagamutin. At DSWD pati para sa mga tulong at tinututukan namin yung mga cyberbullying, yung mga bullying, dahil nagiging malaking problema, mental health problem ng mga bata dahil hindi maayos ang patak. Kung talaga may bullying, ay hindi sila makapag-aral na mabuti. Tapos yung sa feeding program din natin, mag-start yan next month. So baka ang sunod nating pagkikita ay doon sa feeding program para ma-monitor natin na mabuti. Expanded it, sir. Yeah, pinalaki natin, pinalawak natin yung feeding program para sa mga kabataan. Kasi kung maalala ninyo, DSWD, meron na tayong program from the first 1,000 days. Kasama na yung pagbuntis para maganda yung pag-alaga sa bata bago pa pinanganak at pagkatapos manganak. Ngayon naman, from 5 years old on, ito naman marami tayong programa, lalong-lalo na yung feeding program para sa ating mga kabataan. So we are gearing up for all of that.
yung kuryente, we're making sure na may kuryente lahat, na hindi may tubig lahat. Yun ang mga basic services na makita natin para naman maging maayos ang pag-aaral ng mga ating kabataan. Alright? Okay. Thank you. Okay, so nung nakita ko yung interview kahapon or yung live ng interview kahapon ni PBM doon sa eskwelahan Makabayan, happy talaga no yung mga estudyante, pati po yung mga teachers Makabayan. So di ba? Tingnan nyo, marami hong nagmamahal kay PBM. Marami hong sumusuporta kay PBM. Ang problema kasi ito Makabayan no, binubulag. At saka talagang namayagpag sa social media itong mga DDS, grabe talaga kasi nga merong kumpanyang humawak sa kanilang Makabayan. Di ba yan po yung napag-alaman, meron kasing kumpanya at meron kasing nagmanipula dito sa mga vlogger ng DDS na kung saan sila po ay merong malaking natatanggap Makabayan. Kaya hawak na hawak talaga nila yung social media, kaya tayo po'y magtulungan Makabayan sa pamamagitan po na i-share natin ang mga vlogs ng mga pro-admin vlogger para malaman ho na makababayan natin na hindi po mga well-informed para makita nila yung mga totoong mga nangyayari, mga totoong mga balita ng ating bansa. Lalo na sa mga ginagawa ng Marcos Admin Makabayan. Lalabanan natin ho itong mga ginagawang paninira ng mga DDS. Okay? So Makabayan ko, i-shoutout natin. Nandyan po si Tony De Los Reyes, Shirley Fernandez, Luisito Niedo, Evelyn Garcia, Josephine Gallego, hi to Mary Jane Tan, Ramon Manoson, Felicitas Torres, Dines Fernandez. Nandyan po si Jess Tobtob from Calaba, Laguna. Hi to Dylan David, Carmila Salinga, Lito Bongalan. Hi to Leonardo Manansala, shoutout daw sa kanyang tatay na si Pedro Manansala dyan sa QC. Hi to Abby Smith from Arizona, Eloisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia, Felma Cabato, kasama rin po natin si Grace Gruta and Shirley Riesman. Okay, mga kababayan ko, isa nga pala kahapon, natanggap na ho ng Senado yung mga 16, ang dami ho, 16 na mga abogado ni Sara Duterte para sa kanyang impeachment trial Makabayan. Ang ibig sabihin, tuloy na tuloy ho yung impeachment ni Sara Duterte. Kasi meron na ho siyang 16. Isipin nyo, 16 Makabayan. Well, I'm not sure kung gobyerno ba ang bababay dito sa mga hinair na mga abogado ni Sara Makabayan. Ikaw rin sa Ivan, ano ba gobyerno ba, ang government ba yung mababay dito sa mga abogado ni Sara Duterte? Please comment sa baba, babasahin mamaya ni sa Ivan. Tignan nyo, 16 lahat Makabayan. Yan po natanggap kahapon, that is around 3 o'clock yata yun. Ang dami Makabayan, no? Nagtataka ako, bakit kailangan pa ng maraming abogado itong si Sara Duterte? Isamantalang meron na ho siya mga senator judges na naging attorney niya Makabayan. Naging tagapagtanggol niya. 'Di ba? Bakit kailangan pa niyang marami? Meron ho siya mga senator judges na klarong-klaro talaga, very bias at saka siya po'y ipinagtatanggol Makabayan. Kung itong mga abogado na to na 16 lahat, kung dito bayad po ng ating gobyerno, well, talagang believe na believe ako dito sa yaman na mga Duterte Makabayan. Bakit sa Ivan? Kasi meron na ho siya mga senator judges na nagtatrabaho dito kay Sara Duterte as a lawyer Makabayan. At meron pa ho siyang 150 million pesos na sinasahuran na abogado ni Digong doon sa Netherlands Makabayan, yung si Kaufman. Alam niyo ba na tag 150 million pesos yon per month? At meron pang nadagdag na isa Makabayan. Kahapon ko nalaman. Meron hong isa, ibig sabihin, 2 na po yung abogado ni Digong doon sa ICC Makabayan. Grabe ang yaman ng mga Duterte. Diba? Grabe talaga At saka merong balita, nakakatawa kasi, ito kasing si Jimmy Mountain Makabayan, si Jimmy Bundok. Meron siyang suggestion, meron siyang panawagan sa ICC kasi according sa kanya, Dear ICC, digmaan na po sa Israel at Iran. Pauwiin nyo na kaya si Digong para matutukan yung mga ganun daw. Para daw matutukan yung gera ng Israel at saka Iran, kaya daw pauwiin na itong si Digong. Yan ang request ni JB Bundok doon sa ICC Makabayan. Tingnan nyo, ang taong tanga talaga. Kahit professional ka pa Makabayan, kapag tanga ka talaga.
Jimmy Bundok, para sa kaalaman mo, hindi ho parte ng Rome Statute yung Iran at saka yung Israel. Hindi ho yan parte ng Rome Statute ng ICC ang Iran at saka Israel. Anong pakialam ng ICC dyan sa giyera ng Israel at saka Iran? Diba, kung talaga hindi nagre-resist makabayan kasi pag-akala niya sila magagaling. Marami hong magagaling pa kaysa kanila makabayan. Nung sinagot ito ni Jimmy, o nung sinabi ito ni Jimmy Bundok makabayan, request niya dun sa ICC, siya po ay kinuyog na mga netizen. Yung mga tangang DDS, walang alam. Pero yung mga Marcos supporter, yung mga sumusuporta ngayon sa ating gobyerno, Pinklawan, Dilawan, yung mga Marcos supporter, loyalista, sila'y kinuyog. So, gin-educate nila itong si Jimmy Bundok makabayan kasi kitang-kita na walang alam ito. Napahiya. O diba, nakakatawa talaga? It's pa. Ito na pong si Binoy kahapon makabayan. Kasi si Binoy, meron siyang request. Kasi daw dito sa problema sa impeachment na imbis daw impeachment trial, ang pag-uusapan makabayan, bakit yung iba na lang? Bakit hindi daw yung iba? Sabi niya, langis, malaking issue ito sa bilihin. May plano na ba tayo sa nangyayari at mangyayari pa? O di ba tanga? Sa kanyang sinabi makabayan, sa kanyang post sa kanyang Facebook account, may plano na ba tayo sa nangyayari at mangyayari pa? Tungkol dito sa langis makabayan. Hindi ba niya alam na mas mura ho ang presyo ng langis sa panahon ni PBBM ngayon kaysa panahon ni Digong makabayan? Di ba napakamahal po ng presyo ng langis sa panahon ni Digong? Ngayon, bumaba ho ang presyo. And also, Robin Hood Padilla, ikaw ay senador. Dapat magpaka-senador ka. At ikaw rin po ay dapat mag-isip ng solusyon. Be part of the solution. Huwag yung una kang nagrereklamo. Diba? Tanga talaga ibinabandiran niya ang kanyang pagka-ugok makabayan. Dito nga talagang nabash itong si Rubino Padilla. Babasahin natin po yung mga comment doon sa baba makabayan. Sabi dito ni Hannah Boronte, bakit kami tinatanong mo? Dapat sarili mo. Dahil ikaw ang nasa katungkulan. Kaya nga kayo hinalal para may taga-isip ng solusyon para sa problema ng bansa. At saka matagal ang issue ang langis na yan. Hanggang ngayon, walang solusyon. Dahil di nyo naman pinagtutuunan ng pansin na masolusyonan. Puro kasi kayo sariling interes ang inaatupag. Sabi ba dito ni Robelen, bakit ka natatanong? Ikaw yung isa senador. Wala ka kasing ginawa, maglakwat siya at ipaglaban ang amo mo. Magbitaw ka na lang bilang senador tapos mag-apply bodyguard ng Duterte. Total, sila naman pinaglilingkuran mo kahit kami taong bayan. Para sila magpasahod sa iyo, wala ka namang kwentang senador. Sabi pa dito ni Arlen, as a senator, you may not have direct power to control oil and gas prices since these are influenced by global supply and demand and geopolitical tensions. However, you can propose or support laws that provide subsidies for jeepney, bus, and taxi drivers. Promote alternative energy sources like solar. Review the train law. Push for lower taxes on crude oil and fuel. And encourage the public to use mass transportation. That is your job, not just blindly defending Duterte. O diba, butata, bobo kasi. O diba? Kahit anong gagawin dito ni Robin Hood, Ipal Makabayan, tsaka mapapasikat, palagi hong mabubutasan. Diba siya yung mabubatas? Hindi naman siguro mabubatas Makabayan, mukha yata mabubutas Lagi ho ditong masupalpal itong si Robin Hood Padilla Makabayan. Kaya siguro siya galit, kaya siguro siya umalis sa Patapa Laban Makabayan. Yes, si Robin Hood umalis ho sa PDP Laban, nag-leave daw siya. Nag-leave daw siya Makabayan. Bilang isang presidente doon sa PDP Laban, iniwan niya. Nag-leave siya. So, pamalit niya ngayon, ito pong si Basti Duterte Makabayan. Pero ang sabi-sabi, nagkainitan daw itong si Basti at saka itong si Robin Hood Padilla Makabayan. Kaya nagalit daw itong si Robin. Siya ay umalis bigla Makabayan. Bakit kaya Sir Ivan? Siguro sa personal interest din po dito ni Robin Hood Padilla, malamang
malamang hindi nagustuhan ang kanyang suggestion doon sa Malaysia mga kababayan na pinapatakbo niya itong si Amy Marcos at saka ito pong si Sara Duterte. Malamang hindi nagustuhan yon ni Basti Duterte. Siguro sila po ay, according sa mga narinig po si Ivan, nagkalalis o nagkasagutan daw itong si Robin Hood at itong si Basti Duterte mga kababayan. Kaya nag-decide itong si Robin Hood na umalis sa padabalaban kasi according sa kanya, para daw niya matutukan ang kanyang pagiging senador this coming 20th Congress mga kababayan. Ngayon pa yan naisip ni Robin mga kababayan, tutukan niya kanyang pagiging senador pagdating ho ng 20th Congress. Ngayon pa siya mag-iisip. Wag na lang, Robin. Alam ho namin, hindi ka magtatrabaho ganon ka pa rin. Wala pa rin magbabago sa'yo. Kung ikaw ay tanga, tanga ka talaga. Kung ikaw ay isang aso ni Digong, aso ka talaga na mga Duterte. O, diba? So, makaban ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Plano at ginawa ni Senador Robin Padilla at Bato de la Rosa. Parehong sumablay, naisahan nga ba sila? O hindi nila alam kung paano idepensa ang kanilang mga proposal o ginawa? Yung mga gugunita, nag-motion for dismissal ng impeachment ni Sara Duterte si Bato de la Rosa. Hindi yan natuloy dahil inamyandahan. Mas pinagbutuhan at pinaburan ng mga senador ang ibalik sa Kongreso ang Article of Impeachment na hindi naman tinanggap kaagad-agad diniper ng Kongreso at pinatunayan ng Kongreso na legal, na ayon sa saligang batas ang Article of Impeachment, kaya walang dahilan para ito ay hindi ituloy at magkaroon ng trial. Yun naman kay Robin Padilla, resolution ng layunin din ipatigil, patayin ang Article of Impeachment laban kay Sara Duterte. Wala rin nangyari. Dahil hindi rin daw na-file, hindi rin naman kinatigan, tapos na. So yung panukala ng dalawang senador na identify sa mga Duterte, parehong natunaw nang hindi nila inaasahan. Nag-try ng draft resolution si Bato, pero binugbog sa media at social media dahil sinabi ng mga abogado hindi kailangan yan. Hindi tamang proseso. Pero dahil yun ang abot ng paniniwala at kaalaman ni Robin Padilla, gumawa ng sariling resolution, nag-try na magpapirma at humingi ng suporta sa kapwa senador, hindi naman siya tinulungan. Kaya walang nangyari. At ang pinakahuling move nila ay nga pong nag-speech, nag-file ng motion for dismissal. Hindi naman ho nakakuha ng suporta dahil nga po biglang naamyandahan sa proposal naman at sinabi ni Alan Peter Cayetano na sa halip ay dismissal dahil alam niyan labag yun sa batas, labag sa impeachment court, ay ibalik na lang yung kaso. Pero dahil hindi naman tinanggap ng Kongreso, bitin niya. So madalit sabi, yung plano ng mga maka-Duterte na siguro hindi masyadong napag-aralan, lahat ay nawala. Ang purpose nila from day one ay harangin, i-dismiss ang kaso. Pero walang nangyari. Ngayong nabuo na ang impeachment court dahil sila ay nanumpa na, sinomo na ang pangalawang Pangulo, pinaalam ang kaso at pinaghahanda sa trial. Ibig sabihin yan, wala nang pwedeng makapigil. Tuloy na ang trial sa pagbalik ng pagsisimula ng 20 Congress. Kaya walang nangyari doon sa plano ng mga maka-Duterteng senador na harangin from day one. At yun po ang nangyari talaga. Dahil dyan, naipakita at nakita natin yung planong hindi masyadong napag-aralan dahil ang sabi nga ay labag sa batas ang dismissal, labag din sa rules ng impeachment court ang dismissal at resolution. Pati yung panukala ng isa pang maka-Duterte na si Tolentino na tapusin na lang sa 19 Congress dahil hindi na pwede umabot sa 20 Congress ang impeachment. Hindi rin ho nangyari dahil mismong si Senate President Escudero hinarang yan at ng kapwa senador. Pangalawa, yung mga constitutionalist gumawa ng saligang batas ang kanilang paniniwala katulad ni Justice Ascuna
Munsod, Sarmento, naniniwala sila. Maging si Professor Mel Santamaria at iba pang mga galing na abogado, pwedeng ituloy sa susunod na Kongreso. Maging si dating Chief Justice Ray Puno, sinabi rin niyang pwedeng ituloy sa 20 Congress. So ayun po. Diba? At sa pagbubukas ng 20 Congress, hindi na pwedeng i-file yung resolution na yan. Hindi rin pwedeng mag-motion ulit ng dismissal kasi na-amend na yan. So wala na. Yun ang naging problema ng mga maka-Duterte senador. Hindi nila napagplanuhan ang kung anong gagawin. Akala nila ganun-ganun lang. Lalo na ngayon, matindi ang reaksyon ng mamamayang Pilipino. Matindi yung galit ng mga civil society at marginalized sector. Nagpakita na initially ng kanilang pagkadismaya sa isang malayang demonstration, rally sa harap ng Senado, sa EDSA People Power Monument or doon sa EDSA Shrine nitong Independence Day na nakaraan. So ayan po. Kaya sana naging wake-up call sa lahat ng sektor, especially sa mga maka-Duterte, itong impeachment na naayon sa batas, hindi pwedeng harangan ng bigla-bigla lang. Hindi pwedeng harangan ng mga hindi sapat na pag-aralan. Dahil nga po mananatiling minority sila, hindi sapat ang bilang para makakuha sa dismissal. Pwedeng sa ibang mga motion o ibang mga issue, pwedeng makakuha ng suporta. Pero yung tuluyang ibasura ng hindi nakikita at naririnig, tuluyang pigilin ang impeachment na ayon sa batas, lahat yan ay unconstitutional ayon sa mga abogado at constitutionalist at gumawa ng saligang batas. Ganon eh. So di lalo na sa perception, opinion at reaksyon ng mamamayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga Pilipino sa abroad. Kasi sila'y nakatutok at nasubaybay. Kaya naman itong aking mga channel, itong MA Pinoy TV at Mike Abby Opinions, ay talagang hindi ko tayo titigil ng pagbibigay ng mga update, mga issue na ating tinatalakay dito base sa mga nangyayari, base sa ating observation, base rin sa aking magiging opinion kung ano ang nakikita natin. Hindi natin pangunahan ang trial, ang impeachment court. Hindi natin pangunahan yung mga batas. Ipapalalang natin kung ano ang maganda na makakatulong sa kaalaman ng tao, makakatulong sa tamang impormasyon. Hindi pwede yung fake news, hindi pwede nating pangunahan na katulad ng ginagawa ng kung sino dyan. Laging ang sinasabi nila, akala nila na mangyayari. Laging sinasabi nila, makakawala si Sara, makakawala si Duterte, makakawis Duterte, walang kaso si Sara. Parang ba sa kanila, tapos na kaagad. Samantalang punong-puno ng mga kaso. Ang dami mga kaso ng mga Duterte at ng kailang mga kasamahan sa lower court at maging sa ICC. Pero ang kailang press release at mga pinangangalandakan ay wala na daw ito. Di ba? Ang magsasabi ng guilty or not guilty or tapos na ang kaso, korte lang. Ngayon, nasa prosecutors na magsasabi kung may probable cause. Pag may probable cause ba siya, dadalhin sa korte. Ang korte ang bahala dyan sa local court. At sa ngayon, maraming kinakaharap si Sara Duterte. Tama yung sinabi ni Amy at umamin siya, napakarami ng kaso. Totoo yun. Pero hindi ibig sabihin kaya si maraming kaso ay kasalanan ng gobyerno. Kaya siya kinasuhan kasi merong kakaibang siyang galaw na maaaring lumalabag sa batas. Kaya kinasuhan ng gobyerno at kung sino-sino. Dahil may karapatan. Lalo na ho sa disbarment before Supreme Court. Inciting to sedition, pananakot sa DOJ at NBI. Yung susunod na plunder, bribery at administrative na inirekomenda ng Blue Ribbon Committee. Marami talaga. Pero again, hindi yan kasalanan ng batas, hindi yan kasalanan ng gobyerno, yan ay pananagutan ng mga posibleng lumalabag. Hindi lang kasi yata sanay sila na may kaso, mas sanay sila sa tokhang kaya nagugulat sila. Okay, so kasama rin po natin si Testa Maliwan, Nenita Umale, Gorgunya Angala, Rosie Magbanwa, nandiyan rin po si Teresito Lu, shoutout daw sa kanyang wife na si Rosemary, ang kanyang mga daughters, Kim Lauder, Fahrenheit, and also kanilang mga apo na si Elijah, Anshan, McLaren, si Lu. Hi to Marjorie Mensais na nandyan sa Australia,
Agida Cunanan, Trinidad Lozano, Nida Echhaka, Menz Niyaka Nolpes, isyatat natin si Eloisa Villanueva, Birds Lumibaw, Johanna Tueler, Eduardo Narvaez, nandiyan rin po si Jenny Yadaw Howard, Les Del Rosario, Mary Red, Mel Barilla, isyatat natin si Hilda Baldovino Pita, Merna Borromeo, Elina Cao, Digong Andales, Aliyah, Elia Givoni, Haitsu Sherry Vabi, Melanie Manarpes, Yolanda Meres Andres, nandiyan rin po si Bioli Bidaventura, Jeco Jerry Cabreros, and Haitsu Apple Nash. Okay, so makahabayan ko, yan ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo dahil sa biyaya ng buhay at pag-iral sa umagang ito. Maraming salamat dahil di mo kami pinabayaan sa nakalipas na buong magdamag. Dalangin namin sa iyo na tulungan mo kaming magkaroon ng pusong mapagpakumbaba at mapagpasalamat sa maraming biyaya mo para sa amin. Akayin mo kami sa maayos at payapang buhay sa buong araw na ito. Ingatan at pangalagaan mo kami sa aming buhay, paglalakbay, lalo na yaong higit na nangangailangan. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.